Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayoy tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12
at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba na may tulad ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing nahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may tigda 30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Bunwok, Parañaque City. Halina po, simulan natin ang araw na ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay January 24th at paggunita po ito kay San Francisco de Sales o St. Francis de Sales, obispo at pantas ng simbahan. Si Francis o Francois de Sales ay isang obispo na taga France. Nung siya po ay naging pare and eventually naging obispo, siya ay inassign sa Geneva, sa Switzerland. Nung panahon na yon, ang Geneva ay isang lugar na punong-puno o talagang populated ng mga protestante. Minority lang ang mga Katoliko, at kahit na walang formal na pag-uusig ay medyo hindi maganda ang trato ng ilang mga mamamayan doon sa mga Katolikong Kristiyano. Pero sa kanyang panunungkulan bilang obispo, si Francisco de Sales ay hindi lang naging mabuting pastol o mabuting obispo para sa kanyang diocese, siya rin po ay nakilala sa kanyang pagiging mabuting spiritual director o gabay at mentor ng mga tao na nagnanais magkaroon ng pusong malapit kay Kristo. 3 bagay po ang karakteristik sa buhay ni San Francisco de Sales. Una, mabuting pakikisama. Siya ay naging mabuting kaibigan ng maraming tao, kahit na ng mga pare, mga religious, mga laiko, at kahit mga ibang tao na iba ang paniniwala at paninindigan sa buhay. Makikita natin na tinulungan niya si St. Jane Frances de Chantal sa pagbuo ng kanyang religious congregation, at maraming mga tao ang hindi lang naging malapit sa kanya, kundi sa kanilang pakikipagkaibigan sa kanya, lalo nilang na-discover yung lalim ng kanyang pananampalataya at sila ay naging malapit sa ating Panginoon. Mabuting pakikisama. Ikalawa, mabuting payo. Si Francisco de Sales bilang obispo ay nilalapitan ng maraming tao, hindi lang para makahanap ng magaling at masayang kakwentuhan, kundi para humingi din ng payo o spiritual direction sa mga katanungan tungkol sa tamang buhay bilang Kristiyano, tamang buhay bilang pare o madre, tamang buhay bilang mag-asawa o bilang miyembro ng pamilya. Pinagsumikapan ni Francisco na magbigay ng mabuting payo
At yung mga payo niya, hindi ito yung malalimang payo na talagang minsan hindi maarok ng isip. Sa simpleng pananalita, sa simpleng mga halimbawa, pinakita ni Francisco na kahit yung pinaka-ordinaryong tao ay pwede maging malapit sa Diyos. Mabuting payo. At ikatlo, mabuting halimbawa. Siyempre, tinitingala ng mga Katoliko at kahit ng mga ibang mga Kristiyano si Francisco de Sales dahil sa kanyang pagiging ulirang obispo. Pero yung pagiging ulirang obispo, hindi yan nadadaan lang sa talino, pagdating sa theology at spirituality. Hindi lang yan sa pagiging aktibo sa pagdiriwang ng liturhiya, kundi sa kanyang mabuting halimbawa. Maraming mga pare ang nagkaroon ng inspirasyon para mas maging masigasig sa ministry nila. Ang mga religious lalo naging marubdob sa kanilang pagsasabuhay ng evangelical councils. At kahit na yung mga laiko, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakasimpleng tao, simpleng mamamayan, lahat ay humanga sa obispo nila dahil kitang-kita nila sa buhay niya yung galak, yung saya at sigasig ng isang taong nagmamahal kay Jesus. At yun din ang paanyaya sa atin. Sana rin, tayo rin ay una, mabuting makisama. Tayo ay maging mabuting kaibigan, mabuting kapatid, at akayin natin ang bawat isa. Hindi lang sa katuwaan, hindi lang sa kalokohan, kundi pati sa kabutihan ng kalooban. Ikalawa, matuto tayo magbigay ng mabuting payo. Siyempre, may oras na iniisip ng ibang tao, pag tayo nagbigay tayo ng payo, para tayo nangingialam sa buhay ng iba. Pero kung sakali lang may lalapit sa atin at biglang hihingi sa atin ng payo, baka magandang ito'y bunga sa ating karanasan at higit sa lahat, bunga ng ating panalangin o discernment sa harap ng Panginoon. At ikatlo, pagsumikapan natin maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Sabi nila si Francisco de Sales ay lagi raw masiyahin, may cheerful side yung kanyang buhay. Pero sa kanyang pagiging masiyahin, sa kanyang galak sa puso, nakita nila na kapag nakikita lang obispo nila, nakikita rin nila si Kristo. Sana tayo rin makita rin nila si Kristo sa mabuting halimbawa ng ating buhay. Kaya po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Diyos Ama, nagpapasalamat kami dahil binigay mo si San Francisco de Sales para maging mabuting halimbawa sa amin ng kabanalan, mabuting halimbawa ng pagiging mabuting kaibigan, mabuting halimbawa ng pagbibigay ng payo at direksyon sa kapwa-tao namin. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin at halimbawa, tulungan mo kami na sa aming pakikipagkapwa-tao, sa aming pakikipag-usap at pakikipagkwentuhan sa kanila, hindi lang nila maramdaman ang aming pagmamahal, hindi lang nila makita ang aming kakayahan, kundi higit sa lahat makita nila ang pagkatao ng iyong anak na si Jesus. Nagmamahal, nagmamalasakit, nagpapakita ng kabutihang loob. Dahil siya ang aming Panginoong nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At yan po pagninilay natin ngayong January 24, Memorial of St. Francis de Sales, Bishop and Doctor of the Church. Shout out po sa mga religious congregations na sinusundan ang halimbawa ni St. Francis de Sales. Ito man kongregasyon ng mga kalalakihan o kababaihan na religious, sana po sa witness ng inyong buhay, kayo po ay maging huwaran katulad ng inyong patron, katulad ng santong pinagdiriwang natin ngayon. Tangkilikin po natin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Shalom.